Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat mga tagapanood at welcome back po dito sa ating YouTube channel. Medyo pagulo ng pagulo na po ang nangyayari dito sa ating bansa. Mula noong hinuli nila si Tatay Digong Duterte na wala namang warrant of arrest, nagawa-gawa lang nila, red notice lang pala galing sa Interpol. Pero isinuko natin, ibinigay natin ang ating soberenya sa ibang bansa. Ginawa nating inutil ang ating justice system sa pagbigay natin kay Tatay Digong Duterte sa mga banyaga. At eto ngayon mga tagapanood, habang ginagawa ko ang video na to, may napanood akong isang balita sa 1PH na si Miguel Dia, dating isa sa kabinete ni Tatay Digong Duterte doon sa administration niya. Sinabi niya po na wala po doon si Tatay Digong Duterte sa Netherlands, doon sa ICC, sa The Hague. May pre-trial po si Tatay Digong pero nawawala po doon, hindi po nila makita, hindi po nila alam kung saan, maging sa mga ospital wala po silang alam mga tagapanood. Very alarming po yung gantong balita kasi dito pa lang sa Pilipinas parang kidnapping na lumalabas yung ginawa nila dahil wala silang pinakitang maayos na papeles, maayos na warrant of arrest, 'di ba mga tagapanood? At hindi nasa tamang proseso, walang legal process, due process yung ginawa nilang pag-aresto kay Tatay Digong Duterte. Ang dami po nilang paglabag na ginawa. At eto ngayon yung pinaka nakakalungkot at nakakatakot na balita, yung pagkawala naman po ni Tatay Digong Duterte doon sa Netherlands. Malinaw po mga tagapanood na parang meron pong malaking nilulutong plano itong administrasyon na ito. Siyempre, pangunguna ng presidente yan ni Bongbong Marcos. Siya po may kagagawan yan mga tagapanood. Siya po ang may last say dyan. Siya po yung may huling salita dyan kung bakit nangyayari yung ganito mga tagapanood. Kasi wala naman pong maglalakas na loob na gumawa ng ganyan kundi nasa may malaking katungkulan lang. Sino po bang nasa may malaking katungkulan na may galit po sa mga Duterte? Yun po yung pananaw ko mga tagapanood at sarili kong opinion. Ay, eto, ibabahagi ko po sa inyo yung video na panood ko at sama-sama natin bigyan to ng komento. Pag-usapan natin yan sa comment section mga tagapanood. I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly. And we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss of this time. And lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They're Said- telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Okay. But You requested for a visit today and it was approved, sir, right? we have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to. And we assume that he was brought here last night after the training. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of None. zero, sir? We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. Oh. He doesn't even have his medicines with him. Pero doon po siya sa ambulance sumakay. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. Kasi- How is the Vice President? She's waiting. Okay.
And I would assume the president would want to see one of the members of this Yes. committee at this point in Sec- time. the vice president wants to see him. Is there a schedule for? That's what we are arranging, but we are at a loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna ba kayo? Aalis ako dito. Hindi na, pinapalabas nga kami. Oh. Oh my God. Anong gusto nila gawin? Standby ako dito. Yung lamig-lamig. Ano po yung response nila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Oo. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President. Ah, Hindi yan totoo kasi nandoon kami sa Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. Opo. To be, by counsel. May schedule sila Thursday. So parang definite. I don't know them, but ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at any time. And you're acting as an official. One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. Nasa na po si VP Sara sa ngayon? No, she is right. Hindi pa po kayo nagkita. Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until So, Alright. tapos na. Okay. I have Okay, thank you. Thank you po. Grabe mga tagapanood, no? Ganun po nila na manipula yung buong sitwasyon. Na ultimo pamilya, mga malalapit na kaibigan, nahihirapang bumisita kay Tatay Digong Duterte doon sa Netherlands. Kasi wala naman po tayong talaga doon, wala tayong karapatan doon. Ibig sabihin, wala tayong kapangyarihan doon. Hindi tayo basta-basta makakagalaw doon. Ang tindi po nang nangyayari mga tagapanood. Sana lang po wag dumating yung kinakatakot ko talaga na mangyari, na umalis ng buhay si Tatay Digong Duterte sa Pilipinas pero babalik na lupaypay. Ang pinakamasaklap pa nun, wala nang buhay. Naku, napakalaking gulo po niyan mga tagapanood. Maniwala po kayo sa akin. Napakalaking gulo po niyan ang mangyayari dito sa Pilipinas pag ganun po yung nangyari. Pag ganun po yung nangyari na bumalik na walang buhay o lupaypay si Tatay Digong Duterte. Yung kinuha nila ng maayos ang katawan dito sa Pilipinas. Sa gibi naman po na may sakit eh. Siyempre pagdating dun, tita mo, hindi nga nila alam kung nakakainom ng gamot si Tatay Digong Duterte dahil hindi po pinapakita sa kanila eh. Di ba? Ganun po katindi yung ginagawa nilang panggigipit. Ganun po katindi yung ginagawa nilang pang-aabuso sa karapatan pang tao ni Tatay Digong Duterte. Kaya yung mga kriminal dito sa Pilipinas malakas ang loob na gumawa ulit ng krimen dahil alam nilang ipagtatanggol tayo ng human rights, ipagtatanggol tayo ng gobyerno, hahabulin yung gagawa ng masama sa atin, yung papatay sa atin. Pero pag sila yung kumitil ng buhay ng mga inosente, ng mga bata, ng mga minor de edad, ng mga buntis, ng mga asawa, ng mga matatanda, wala pong problema mga tagapanood. Yun po yung kinakampihan nila dito. Diba? Tatay Digong, ang ginawa niya lang, sugpuin yung mga masasama na yan, itigil yung droga na sa dahilan kung bakit nasisira yung utak ng mga gumagamit na yan at kaya gumagawa ng krimen. Tapos eto yung gagawin nila. Tinaasan pa yung sahod ng kapulisan at mga sundalo. And yet, sa bandang huli, pinagtaksilan siya ng mga taong tinulungan niya, tinaasan niya ng sweldo. Yung bansang minahal niya, yun pa yung yumuyurak sa kanyang pagkatao ngayon. Yun pa yung nagdala sa kanya, nagbigay sa kanya doon sa mga banyaga. Ganun na po ba tayo ngayon mga tagapanood? Hindi ko po nilalahat, may ilan lang talaga dyan, mga kampon yan talaga ng kadiliman mga tagapanood eh. Pero ang hindi ko po maintindihan, kung sino pa yung tao na tunay na nagmamahal dito sa ating bansa, ito pa yung ginaganito natin. 'Di ba? Matanda na po si Tatay Digong Duterte. Dapat ibinigay na lang natin sa kanya ang natitira niyang buhay na maging maayos siya. Pero bakit ganito pa tayo? 'Di ba? Mas pinapaboran pa natin yung mga kriminal na yan. Mas pinapaboran pa natin yung mga durugista na yan. Kaysa sa taong ang gusto lang naman ay magkaroon ng maayos na pamumuhay ang mga tao na walang kinakatakutan, na walang mangyayaring masama sa kanila pag naglalakad sila sa daanan. 'Di ba? Yun po yung gusto ni Tatay Digong Duterte. Kaya gusto niya sugpuin yung droga na yan. Pero ano pong nangyayari? Ito po yung ginanti sa kanya mga tagapanood. Sobrang nakakalungkot po.
Kaya ibalik nyo si Tatay Duterte dito ng maayos. Tandaan nyo lang na kahit anong mangyari, still mananatili kaming Duterte. Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi.